Ang nakaraan, nagpasya si Jofa na pumunta sa Demon Scheming Sect para magpaalam sa kanyang guro na si Elder Yuan. Pero hindi niya akalain na patay na pala ito. Kaya sa sobrang galit niya ay winasak niya ang buong sekte ng Demon Scheming Sect. At pati si Eximuyo ay pinatay niya din ng walang awa. Ang pagpapatuloy. Isang buwan ang lumipas. Sa loob ng Luo Clan Hall sa Blackwind Mountain, nakaupo si Luo Yunhai sa upuang pinuno, nakapalibot ang mga elder na lahat seryoso at mabibigat ang mukha. Clan Head, Ani Venerable Bai, hindi ko alam kung bakit umurong ang Beast Taming Sect, pero malamang may kinalaman ang Demon Scheming Sect. At ngayon, malamig na rin ang Heaven Trailing Sect. Malinaw na magiging kaaway natin sila balang araw. Kailangan nating maging laging handa laban sa tatlong sect na ito. Tumango ang lahat. Umiling si Fin Yang. Kasalanan namin kaya dumating ang sakunang ito. Venerable Yang, huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Brother Zuo mismo ang lumapit sa atin. Ibig sabihin, pamilya niya tayo. Paano ko hahayaang kayo lang ang magdusa? Sagot ni Luo Yunhai. Huminga siya ng malalim. Kailangan nating magpadala ng mas maraming scout sa Demon Scheming Sect para sigurado. Tumango ang lahat. Biglang dumating si Leng Watchang na may hawak na Jade Sleeve. Yumuko siya. Clan Head, alam na natin kung bakit umurong ang Beast Taming Sect. 6 na buwan na ang nakalipas, may kakaibang kapangyarihan na umatake sa imperial na kabisera ng Quanrong. Tuluyang nawasak ang Beast Taming Sect at nagdulot ng kaguluhan sa lungsod. Maraming prinsipe at maharlika ang napatay. Kaya naman, dahil naputol ang kanilang ugat, wala silang choice kundi umatras. Hahaha. Talaga, nagulat ang lahat, lalo na ang mga mula sa Demon Scheming Sect. Imposible. Kahit pa mag-away ang siyam na sect sa Western Lands, wala ni isa ang aabot sa tuluyang paglipol. Kahit si Danqing Shen noon, hindi umabot sa ganito. Ibig sabihin, ang puwersang iyon ay hindi galing sa Western Lands. E ano ngayon? Nakabuti sa atin, hahaha, natawa si Leng Watchang. Tumango si Luo Yunhai. Oo, kung may dumating pang reinforcements noon, hindi na tayo tatagal. Kaya kahit saan galing ang kapangyarihang iyon, regalo iyon ng langit, biyaya mula kay Brother Zuo. Ngumiti si Leng Watchang, may halong buntong hininga. Clan Head, binibigyan mo na naman ng kredito ang espiritu ni Steward Zuo. Kung totoong ang gumalaw ang espiritu niya, baka binayaran niya ang utang niya, at pinatay si Eximuyo. Tama ba? Natigilan sandali si Luo Yunhai, pero ngumiti. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Pero si Brother Zuo ay palaging gumagawa ng mga himala. Kaya sa tuwing may nangyayaring hindi maipaliwanag, lagi kong naiisip na siya ang dahilan. Na binabantayan pa rin niya tayo. Nagkatinginan ng lahat, at ramdam nila ang tindi ng damdamin ni Luo Yunhai. Report, isang scout na nakaitim ang mabilis na pumasok, may dalang Jade Sleeve. Clan Head, galing sa scouts, bigla na lang naglaho ang Demon Scheming Sect magdamag. Anong, sabay-sabay silang napahinga ng malalim sa gulat. Halos manginig si Leng Watchang, matagal na natulala. Diyos ko, mukhang lumitaw talaga ang espiritu ni Steward Zuo. Halos walang ingay nang dumating ang maraming tensyadong anino sa makitid na daan. Hindi lang sila ang naroon, sa lahat ng burol sa paligid, nakahanay ang napakaraming tao. Sa unahan ng daan ay nakatayo ang isang lalaking nakaitim, may itim na buhok at itim na mata. Kahit tirek ang araw, nanlalamig ang lahat sa tindi ng kanyang titig. Anong klaseng hayop ka para sirain ang barrier ng Mystical Heaven Sect? Sigaw ng isang disipulo na nakaputi. Hindi sumagot ang lalaking nakaitim, nagpatuloy lang siya sa paglakad, may dalang nakakakilabot na aura. Kinabahan ng mga disipulo, butil-butil ang pawis sa kanilang noo. Wala man lang naglakas loob na gumalaw, alam nilang nasa ethereal stage ang lalaking ito. Mga elder lamang ang kayang humarap sa ganitong kapangyarihan. Makinig ka, estranghero, huminto ka riyan. Hindi ito ordinaryong labas ng mundo kung saan malayang naglalakad ang isang ethereal stage expert. Ito ay Mystical Heaven Sect, pinamumugaran ng mga Peak Elder at Venerable. Wala kang karapatang manggulo rito. Isa pang disipulo ang sumigaw, pero walang pake ang lalaking nakaitim, tuloy-tuloy lang sa paglakad. Lalong sumidhi ang kaba ng lahat, parang may masamang mangyayari. Whoosh! Napasulyap ang disipulong nasa unahan at natuwa nang makita ang sect leader at mga Venerable na dumating. Umalinggaso ang lakas ng 7th, 8th, at 9th layer ethereal stage sa paligid, kaya't nakahinga ng maluwag ang mga disipulo. Bagamat wala pa sila sa ethereal stage, ramdam nilang ang lalaking nakaitim ay nasa first layer lamang.
At ngayong naroon ang pinakamalakas ng kanilang sect, tiyak nilang madudurog ang dayo. Naging mayabang pa ang unang disipulo, hahaha. Sabi ko na sa'yo, dapat umalis ka habang may oras. Ngayon, nandito na si sect leader, wala ka ng pag-asa. Walang awa sa mga manghihimasok sa aming sect. Gaya ng sect, ganyan din ang tao. Noong una, pinatawad ko pa kayo, pero ngayon, nakalimutan nyo na agad ang kamatayan. Ang kapal pa ng mukha nyo namang insulto sa akin, hahaha. Nagpatuloy lang sa paglakad ang lalaki. Nagbigay galang ang sect leader, Ginoo, sino ka? Aling sect ang nagpadala sa'yo rito sa Mystical Heaven sect? Hindi kasing hanggal ng mga disipulo, alam ng sect leader kung paano kumilos. Ano kung nasa first layer lang siya? Alam ba nila kung anong kapangyarihan ang nasa likod niya? Sino bang basta na lang nakakatawid sa isang array na gawa sa sacred stones ng isang sect? Iisa lang ang ibig sabihin, may malaking puwersa sa likod ng taong ito. Kadalasan, ang mga walang muwang lang ang mabilisan niyang mapapatay. Pero ang mga nakakaintindi ng mundo, alam na hindi sa cultivation lang nasusukat ang lahat. Hindi maunawaan ng mga disipulo kung bakit napakagalang ng kanilang sect leader. First layer ethereal stage lang siya, sect leader. Bakit ka pa nakikipag-usap? Natatakot ka ba? Pinandilatan sila ng sect leader, saka napabuntong hininga. Mga batang ito, puro yabang dito sa loob ng sect. Paglabas nila, tiyak na makakaapak sila ng maling tao at mamamatay ng hindi alam kung paano. Hahaha, sect leader Zuan, ang tagal na rin. Huminto ang lalaking nakaitim sa harap, ibinunyag ang kanyang mukha. Nakalimutan mo na ba ako? Nanlabo ang mga mata ni sect leader Zuan bago kumunat ang noo. Zizuo fan, buhay ka pa, brat. Fortune must smile upon me kaya nakabalik ako mula sa maraming halos kamatayan. Ngumisi si Zuo fan, siguro naman alam mo na kung bakit ako nandito, hindi ba? Revenge, syempre, single ni sect leader Zuan. Tama, sagot ni Zuo fan. Tumawa ng mapait si sect leader Zuan, hahaha, lakas ng loob mong magsalita ng paghihiganti. Paano ang anak ko, ha? Pinatay ko siya, oo. Diretsyong sagot ni Zuo fan, may mga bagay na dapat gawin. Hindi ko itatanggi, may karapatan kang gumanti, pero lumamig ang mga mata ni Zuo fan, puno ng dugo at galit. Dapat tinanggihan mo si Exi Wuyo kaysa ipasa ang galit sa iba. Ang High Venerable ng Demon's Kimang Sect ang tunay kong guro. Wala sana akong balak makipagtalo rito, pero ang pagpatay sa aking master. Hahaha, ngayon alam mo na pala ang sakit ng pagkawala. Nagtawanan si sect leader Zuan, kung alam ko lang na mahalaga pala siya sa'yo. Sana nilapastangan ko pa ang bangkay niya matapos siyang patayin ng Heaven Trailing Sword. Ang kasalanan ng anak, kasalanan ng ama. Ang kamatayan ng disipulo, pagkukulang ng guro. Lahat ng galit ko sa'yo, dapat sa kanya ko ibinuhos. Nagngit-ngit si Zuo fan, nanginginig ang noo. Ulitin mo yan. Uulitin ko pa ng 100 beses kung gusto ko. Dudurugin ko ang bangkay niya, pupunitan at dudurugin. At ngayong nandito ka, pag pinatay kita, pupunta ako sa Demon's Kimang Sect at pugutan ang ulo ng matandang iyon. Masarap sigurong pagtagpuin kayong dalawa sa bangungot ng pagkakalure. Biglang lumitaw ang isang malupit na ngiti sa mukha ni Zuo fan. Balak ko sanang palampasin ang master ni Ching Cheng at ang mga disipulo niya. Ikaw lang talaga ang pantirya ko. Pero ngayon, wala nang puwang ang Mystical Heaven Sect sa mundong ito. Hahaha, gusto mong wasakin kami. Tumawa ng baliw si sect leader Zuan, kahit magdala ka pa ng tulong, wala kang laban. Pag winasak mo ang isang sect sa Western Lands, lahat ng sect babangon laban sa'yo. Ngumisi si Zuo fan, nagliliyab ang mga mata. Ako ay isang patay na tao na lang. Walang batas ng Western Lands na makakahawak sa akin. Hindi nasisikat ang araw sa Mystical Heaven Sect. Bumulusok si Zuo fan papunta kay sect leader Zuan, nakabalot sa itim na enerhiya. Patayin siya, sigaw ni sect leader Zuan, pangunguna sa pag-atake. Sumugod ang buong hukbo, pero ang dilim ni Zuo fan ay kumalat, tinakpan ang buong mundo. Kuwit, 3 buwan ang lumipas, sa Heaven Reaching Pavilion ng Double Dragon Manor. Nakasalampak ang mga exalted, seryoso ang mukha. Sa ibaba, naroon ang 50 ethereal stage na nakaligtas mula sa Beast Taming Sect. Kaya sinasabi nyo, tukana ito ng Demon's Kimang Sect. Malamig ang tinig ni exalted Heiran. Sabay-sabay na tumanggo ang mga matatanda. Exalted, wala na pong duda. Una nilang pinahina ang tiyan nyo gamit kami, saka sila umatake sa aming sect mula sa likod. Kung hindi dahil doon, paano mabubutas ang barrier namin at masisira ang aming tahanan?
Malamang kampante si sect leader dahil may kasunduan siya kay Exiwuyo at doon sila umatake. Naway bigyan niyo kami ng hustisya. Bang! Pinagsabunutan ni Exalted Heiran ang mesa, galit na galit. Lintik na Exiwuyo, pinagsabihan ko na siya. Akala ba niya hindi ko alam ang mga tuso niyang galawan? Pinagpasensyahan ko, pero pati outsiders, ginagamit niya laban sa sariling sect. Tama si Exalted, napakabulok ni Exiwuyo. Sabay-sabay na sang-ayon ng mga elder ng Beast Taming sect. Pero lalo lang silang pinagbalingan ng galit. Mga hanggal, pati kayo, nakisawsaw pa sa gulo ng sect niya kahit payapa na sana. Nauunawaan po namin, Exalted. Hindi na mauulit, mabilis nilang sagot. Napasanggal si Heiran, ano ngayon? Ubus ang buong sect niyo. Heiran, hayaan na muna natin. Ang mahalaga, sigurado ba tayong Demon Skimong sect ang may gawa? Singit ni Exalted by May. Alam naman nating bawal ang total annihilation sa pagitan ng 9 sects. Kung sino man ang gumawa, dapat burahin ng lahat ng sect. Pero kung hindi Demon Skimong sect, sino? Isang gabi lang, wala ni isang kaluluwang naiwan sa sect. Napakunot ang noo ni Heiran. Report, dumating ang isang elder ng Double Dragon Manor, nanginginig ang kamay habang may hawak na Jade Sleep. Exalted, ang Demon Skimong sect at Mystical Heaven sect, parehong nawasak sa loob ng isang araw. Anong, napatayo ang dalawang Exalted, gulat na gulat. Tulala rin ang mga elder ng Beast Taming sect. Demon Skimong sect, wala na rin. Ibig sabihin, hindi sila ang Sumires sa amin. Nagbintang kami sa maling tao. Dang! Umalangaw-ngaw ang malutong na tunog sa malayo. Bang! Isang gintong liwanag ang sumiklab mula sa kailaliman ng ilog, at lumitaw ang seryosong mukha ni Yelin. Nababalutan siya ng gininto ang apoy na dahan-dahan niyang pinipigil pabalik sa loob ng katawan. Nakatanaw sa malayo, bulong ni Yelin, ano kaya ang nagudyok sa mga Exalted na magpatawag ng pulong sa lahat ng tao sa Double Dragon Manor? Posibleng may umatake. Matapos pag-isipan, lumipad siya patungong Heaven Region Pavilion. Hihihi, mukhang magiging masaya ito. Ho, sa ibang bahagi naman, unti-unting naglaho ang makukulay na liwanag at lumitaw ang tatlong payat na figure. Matapos ang halos isang taong pag-eensayo, nakapasok na rin sina Chu Qingcheng, Shui Ruohua, at Danner sa ethereal stage. Qingcheng, ang empty spirit body mo ay napakaastig. Baguhan pa lang tayo sa ethereal stage pero kapag nagsama-sama tayo, kaya nating makipagsabayan sa ika-6 na layer. Masayang wika ni Shui Ruohua. Habang humihingal, pinunasan ni Chu Qingcheng ang pawis sa noo, hindi man lang nagpakita ng pagluwag, at umiling. Hindi pa sapat. Malayo pa tayo para tapatan ang mga tagapagtanggol ng lower 3 sects, lalo na ang isang buong sect. Qingcheng, gusto mo pa ring labanan ng Demon Skimong sect, na pabuntong hininga si Shui Ruohua. Dapat alam mo na hindi ito papayagan ng mga Exalted. Sapat na nga ang pagpapahintulot ng Double Dragon Manor na alisin si Exiwuyo at ipahinga ang kaluluwa ni Zuofan. Tumango si Danner, may mga patakaran ng Western Lands. Kahit gaano kalakas ang array natin, hindi natin kayang give-in ang core. Kapag pilit pa rin tayo, tayo naman ang magiging hunted. Mariing kumuyam ng kamao si Chu Qingcheng, nagningning ng galit ang mga mata. Wala akong pakialam. Ang sinumang nanakit kay Zuofan ay hindi dapat makaligtas. Para sa paghihiganti ng aking asawa, kahit kalabanan ko pa ang buong Western Lands, handa ako. Napailing ang dalawang kasama. Kung ganun, kailangan nating lisanin ang Western Lands ng sabay-sabay. Senior sister, ngumiti si Shui Ruohua at tinapik ang balikat ni Chu Qingcheng. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Kapag kapatid, kung magtataksil ka sa Western Lands, sasamahan ka naming dalawa. At saka, haha, hindi naman masamang maghiganti para sa asawa. Kung hindi lang kayo ni Zuofan ang magkasama at hindi tayo magkakapatid, baka niligawan ko na siya. Hi, senior sister, inaamin mo na rin. Nagkakagusto ka sa asawa ni junior sister. Biro ni Danner. Umangat ang kilay ni Shui Ruohua at gumanti, at ikaw naman, huwag kang magmalinis. Ikaw nga itong laging nakadikit sa asawa niya. Akala mo ba hindi namin napansin ang pagiging inosente mong yan? As if, denial pa more. Nagkatawanan silang tatlo. Napawi ang bigat sa dibdib ni Chu Qingcheng at nakaramdam siya ng ginhawa, dahil kasama niya ang dalawang kapatid na handang sumama sa kanya saan man siya dalhin ng kapalaran. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana mula sa malayo. Natarante silang tatlo at agad na nagmadaling tumungo sa Heaven Region Pavilion. Unang beses nila itong marinig, alam nilang tumutunog lamang ang kampana kapag may malubhang pangyayari. Gitling,
Sa isang lawa, nang tuluyang mawala ang apoy, lumitaw ang seryosong mukha ni Yanmo. Dumampi ang malamig na simoy ng hangin at sumulpat din si Wu Qingqiu. May nangyari ba? Tanong ni Yanmo. Malalaman natin pagdating doon, sagot ni Wu Qingqiu. Sabay silang lumipad papunta sa direksyon ng kampana. Gitling gitling gitling. Sa lahat ng sulok ng Double Dragon Manor, nagtipon ang mga tao patungong Heaven Reaching Pavilion. Nasa mataas na luklukan ng dalawang exalted, nakaupo sa ilalim nila ang mga elder. Nasa likuran naman ng mga disipulong kanilang kinupkup tulad ni Chu Qingcheng, at sa duloy nakayuko ang mga manggagawa. Sinuyod ng exalted ang buong lugar, tinitiyak na lahat ay naroon. Mabigat ang ekspresyon ng kanilang mga mukha, tila hindi malaman kung paano sisimulan. Mga Ginoo, ano ang nangyari para magpatawag ng biglaan at agarang pagpupulong? Yumuko ang isang elder. Humugot ng hininga si Exalted Heiran at inilabas ang isang Jade Sleeve. Kaka-rating lang ng balita, sa loob lamang ng 6 na buwan, ang tatlong lower 3 sects ng Western Lands, Beast Taming Sect, Demon Skimming Sect, at Mystical Heaven Sect ay nabura sa isang gabi. Walang ni isang nakaligtas. Umalingaso ang takot at gulat sa mga tao, nagsimula ang bulong-bulungan ng mga elder. Simula pa noong maitatag ang siyam na sects ng Western Lands ay naging matatag ang balanse, at walang kaganapan kailanman na kasing tindi nito. Nagulat ang grupo ni Chu Qingcheng, pero kalaunan ay bahagyang ngumiti. Ang mga pumatay kay Zuofan ay pinuksa bago pa namin magawa. Ito ba'y kalooban ng langit? Haha, mabuti nga sa kanila. Ngunit si Yelin, kabaligtaran, hindi mapakali. Teka, baka si Elder Brother ang may gawa nito. Ang utos ng Master ay maglagay siya ng mga array, pero baka nauna ang paghihiganti niya. Kahit ganun, grabe, kaya ba niyang lipulin ang lahat ng iyon? Ibig sabihin ba'y mas lalo pa siyang lumakas? Kailangan kong magsikap pa bago niya tuluyang iwanan. Matibay na ang pasya ni Yelin. Mga exalted, gawa ba ito ng tao sa loob ng Western Lands, o galing sa ibang lugar? Tanong ni Wu Qingqiu. Tumango si Exalted by Mei, humanga sa kanyang tapang. Hindi pa tiyak, pero duda akong gawa ito ng taga-Western Lands. Iilan lang ang may kakayahang ganito, at madaling malalantad kung sila nga. Isa pa, hindi sila maglalakas loob umabot sa ganitong antas. Mas malamang na galing ito sa ibang mga lupain. Tumango si Wu Qingqiu, kapareho ng kanyang hinuha. Ako'y naniniwala na multo ang may gawa. Biglang singit ni Yelin na may mapanuksong ngiti. Lahat ay napatingin sa kanya. Nagtanong si Wu Qingqiu, Little Junior Brother, bakit mo nasabi iyon? Wala naman. Pero isipin ninyo, bukod sa Beast Taming Sect, ang dalawang sect na iyon ay may kasalanan sa madugong pangyayari noong nakaraang taon. Nagulat ang mga exalted. Zuofan, halos mawala ng lakas si Chu Qingcheng, nakatingin kay Yelin na parang nakakita ng pag-asa. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik si Yelin sa Double Dragon Manor dahil sa alitan nila noon ni Zuofan. Pero ngayon, sa harap ng asawa ng kanyang elder brother, hindi niya maiwasang magbigay ng kaunting ginhawa. Tinitigan niya si Chu Qingcheng at marahan niyang sinabi, ang ibig kong sabihin, posibleng may naghiganti para kay Zuofan. O baka siya mismo, ang kanyang kaluluwa ang kumitil sa kanila. Paano pa maipapaliwanag na walang ni isang nakaligtas, kahit napuno sila ng ethereal stage experts? Nanlaki ang mga mata ng mga exalted. Bakit hindi namin naisip iyon? Maaaring ang ito'y paghihiganti para sa kasamaan ng Demon Skimming Sect, Mystical Heaven Sect, Heaven Trailing Sect, at Universal Righteous Sect. Ibig bang sabihin, ang Beast Taming Sect ay ginawang panakip butas lang? Kung ganun, ang susunod na target ay, halos mabulalas ni Exalted Heiran, ngunit agad siyang pinakalma ni Exalted by Mei. Huwag kang mabahala, ang Heaven Trailing Sect ay hindi tulad ng tatlong iyon. Isa itong Middle 3 Sect at maraming Soul Harmony experts. Ligtas sila, ngunit kailangan nating imbestigahan ang pangyayaring ito ng masinsinan. Malaki ang magiging epekto nito sa kaayusan ng Western Lands. Pagkaraan ay tumingin si Exalted by Mei sa ilalim. Magbubuo ako ng investigasyon. Isang elder ang mangguna at sasama ang ilang disipulo bilang pagsubok. Pupunta ako. Agad na sabi ni Chu Qingcheng, kumikislap ang mga mata sa pag-asa. Ang sinabi ni Yelin ay nagtulak sa kanya, nais niyang makita kung sino ang naghiganti para kay Zuofan, sino ang naglakas loob na durugan ang tatlong sect. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamimiti niya ay makita ang kaluluwa ng kanyang asawa na binanggit ni Yelin. Mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngumiti si Yelin, Elder Brother, hindi ko naman sila pinagtaksilan.
Ilalim ng mainit na sikat ng araw, banayad na dumampi ang hangin sa isang tahimik na lawa. Ang init ng simoy ay damaloy sa mga bulaklak, damo, at puno, na agad namang naglabasan ng mga bagong usbong. Ngunit sa kabila ng payapang tanawin, may isang lalaking nakaitim na nakatayo sa lawa. Nakaukit sa mukha niya ang isang malamig na irak, parang multo mula sa impyerno. Ang aura niyang nagyayelo ay kumakapit sa paligid. Dahan-dahan niyang itinuro ang kanyang daliri sa hangin, at nag-alon ng espasyo sa paligid nito. May mapanuksong ngiti siyang sinabi, "So ito pala ang defensive array ng Heaven Trailing Sect. Hindi man ako nakapunta dito noon, pero tama nga ang lugar na napasukan ko." Sa kanyang kaliwang mata, biglang kumislap ang isang itim na kidlat apoy na agad tumupok sa espasyo, bamutas ng 3 metrong siwang na nagbukas ng ibang tanawin. Ngumiti siya ng mapanlait at pumasok ng walang alinlangan. Isang matinis na tunog ang kumalat sa buong sect. Enemy attack. Nagdatingan ng libo-libong disciples, karamihan ay nasa Radiant Stage, may ilang nasa Ethereal Stage, at kakaunti lang ang nasa mataas na antas. Umiling ang lalaking nakaitim. Middle 3 sect nga ang Heaven Trailing Sect, pero bakit parang puro baguhan lang ang nakikita ko? Mga bata sa Radiant Stage, at may halong Profound Heaven Stage pa. Ano to, namatay na ba lahat ng matatandang elders ninyo? Ang tapang mong pumasok dito. Gusto mo yatang mamatay. Mula sa di kalayuan, lumitaw ang isang pamilyar na mukha, mayabang at may pagkaarogan. Hinahanap mo raw ang isang Ethereal Stage expert. Narito ako, isang first layer Ethereal Stage cultivator lang, hindi sulit para gambolain ang aming mga elders. Huminto ang lalaking nakaitim at umiling lang. Ang mga disciples ay agad nagpalakpakan, pilit siyang pinupuri. "Young Master is the best." Natahimik siya sa presensya mo pa lang. Tama ka. Ikaw ang tunay na bayani ng Double Dragon Gathering. Lalo pang lumaki ang ngisi ng tinatawag na Young Master. Ngunit bigla na lang tumawa ng malalim ang lalaking nakaitim. Nagpanteng ang tenga ng Young Master. "Anong pinagtatawanan mo?" At sa kasinungalingang pinapalaganap mo, malamig na sagot ng lalaking nakaitim. "Ikaw, bayani sa Double Dragon Gathering. Nakapagpakitang gilas ka ba doon? Renkong, niloloko mo lang ang mga kawawang junior brothers mo para ikaw ang purihin." Nanlaki ang mata ni Renkong. Tama, hindi siya umangat sa gathering. Sa katunayan, doon siya pinahiya ng todo. Pero pagbalik niya, gumawa siya ng kwento, kunwari nagpakabayani, na-trap ng mga demonic cultivators, at siya lang ang nakaligtas. Dahil dito, lalo siyang hinangaan at itinuring na idol ng mga disciples. Pero ngayon, mismong harap-harapan siyang binubuko. Nanginginig sa inis si Renkong. "Sino ka ba para sabihing lahat yan?" "Hahaha," ngumiti ang lalaking nakaitim. Itinaas ang ulo at ipinakita ang mukha niyang pinaka-nakakatakot para kay Renkong. "Young Master Ren, kumusta na ang rosebud mo? Masakit pa rin ba?" Parang kinurient si Renkong at kusa siyang kumambyo ng balakang, pinipilit itago ang trauma sa likod ng galit. "Zuofan, hindi ka pa pala patay." "Patay." Tumaas ang kilay ni Zuofan, ang ngisi niya'y lalo pang nanunuya. "Baka nga patay na ako, baka multo na nga ako ngayon. Pero nakikita ko kayong lahat na parang walang nangyari at sobrang nakakabuwisit. Kaya mas mabuti pang isama ko kayo lahat sa impyerno. Tumigil ka sa palabas mo." Sigaw ni Renkong. Umiling si Zuofan. "Sa tingin mo nagbibiro ako? Hihihi, baka nga multo lang ako, isang multong sabik na hilahin kayong lahat pababa sa impyerno." Kumislap ang mata ni Zuofan, puno ng pamatay na intensyon. Agad umatras si Renkong, nanginginig. Kilala niya ang kakayahan ni Zuofan. Pero dahil maraming disciples ang nakatingin, pilit pa rin siyang nagpakatapang. "Hindi mo kami kaya mag-isa. Mga kapatid, sugurin siya." Kuwit, walang gumalaw. Nagkatinginan ng mga disciples, halatang nagdadalawang isip. "Hoy, Young Master, kita mong Ethereal Stage siya. Tapos kami lang na mga Radiant at konting baguhan sa Ethereal ang itinutulak mo. Gusto mo yatang ihulog kami sa kamatayan." Nagkibit balikat ang mga disciples. Si Renkong naman ay nanginginig, pinipilit maghanap ng palusot. "Kung ayaw niyong lumapit, ako nalalapit." Sa halip na umatras, si Zuofan pa ang lumapit, ang ngiti ay puno ng pang-aasar. "Halika na, Young Master Ren. Ipakita mo sa mga junior mo ang tunay na tapang ng isang bayani sa Double Dragon Gathering." Hahaha. Lalo pang nag-ingay ang mga disciples, excited na makakita ng laban. Mga walang puso, halos umiyak na si Renkong. Nang lalapitan na siya ni Zuofan, biglang may dumating. "Huwag mong galawin ang anak ko." Isang malakas na pressure ang bumagsak.
Isang lalaking may edad ang lumitaw, at agad sinugod si Zuofan ng kamao. Kumislap ang kilin arm ni Zuofan, nagliyab ng pulang liwanag, at sumalubong. Bang! Pareho silang napaatras, ngunit mas malayo ang lalaking dumating. Sect leader, sigaw ng mga elders na bagong dating. Matamang tumitig ang leader ng Heaven Trailing Sect, si Ren Xiaoyun, kay Zuofan. Sino ka ba at nang ahas kang pumasok dito? Father, siya si Zuofan. Galit na sigaw ni Ren Kong. Dumating siya para maghayganti. Nagulat si Ren Xiaoyun. Hindi ba dapat patay ka na? Ngumisi si Zuofan, malamig at mapanli. Patay man o hindi, hindi na importante yon. Ang mahalaga, lahat kayo rito, mamamatay ngayon. Nang inag si Ren Xiaoyun, pero agad ding natawa ng mapait. Ha, kung ganun, ibig sabihin pati ang Demon Scheming Sect at Mystical Heaven Sect noon, ikaw ang may gawa. Pero huwag mong isipin na kaya mong basta-basta rin ang Heaven Trailing Sect. Ngayong dumating ka rito, ako na ang magpapadala sa iyo pabalik sa impyerno. At sisiguraduhin kung hindi ka nababalik kailanman. Nagtaas ng kilay si Zuofan, ngumiti ng nanunuya. Sigurado ka ba dyan? Bang! Mabilis na tumalon si Ren Xiaoyun at sinalubong si Zuofan, inilabas ang lahat ng kanyang lakas at uhaw sa dugo sa isang kamaumpan ng puwersa. Itinaas ni Zuofan ang kilin arm para salubungin ang atake. Ngunit ang banggaan ay napakalakas, napaatras siya ng halos 1,000 metro, at kahit ang pinagmamalaki niyang braso ay halos hindi nakayanan ang bigat ng suntok. Nakakunot noo, nanginginig ang kanyang pulang braso, dahilan para matawa ng malakas si Ren Xiaoyun. Hahaha, hindi ko pinaniniwalaan noong sinabi ng lahat na isa kang halimaw. Pero ngayon, naniniwala na ako. Ang aking kaluluwa ay isang malamig na espada, matibay at hindi matitinag. Anumang bagay na mas mababa sa Soul Harmony Stage, kahit gawa pa sa Black Iron, ay hindi kayang tumagal laban dito. Pero ikaw, isang batang ethereal stage lang, at nagawa mong imposible. Isa ka talagang kabalbalan ng langit. Papuri ba yan o pangungutya? Malamig na balik ni Zuofan habang patuloy siyang umaatras, nanginginig ang kanyang kanang kamay. Kumislap ang mga mata ni Ren Xiaoyun na kulay pula, sabay ngisi. Siyempre papuri, ikaw ang unang ethereal stage cultivator na nakatanggap ng suntok mula sa isang soul harmony cultivator. Pero hanggang doon ka na lang. Mabilis na lumipad ang kamao niya, parang martel yung tatama sa mukha ni Zuofan. Ramdam ni Zuofan ang bigat at matinding presyon, halos hindi makahinga. Mariing pumikit, mabilis siyang gumanti, isang nakabibinging alulong ng dragon ang umalangaw, at mula sa kanyang likuran ay lumitaw ang buntot ng isang pulang dragon na mabilis na hamampas upang salubungin ang kamao. Yan ba ang Heaven Dragon Soul mo, ang makapangyarihang Scarlet Dragon King? Tumawa si Ren Xiaoyun na may nakakatakot na ngisi. Sayang, kahit gaano pa kalakas ang soul, wala itong silbi laban sa isang soul harmony expert. Boom! Nagbanggaan ang buntot ng dragon at ang kamao. Umatras ang buntot na tila tinulak at diretsyong tumama sa mukha ni Zuofan, dahilan para muling paliparin siya ng milya-milya. Binutis niya ang mga bahay at gusali na kanyang dinaanan. Napasinghap sa gulat ang lahat. Sobrang lakas ni Sect Leader. Isang suntok lang, patay na siya. Supremo ang aking ama, kahanga-hanga si Sect Leader. Halos tumatalon sa tuwa si Ren Kong matapos ang kanyang pagkagulat. Sabay-sabay namang yumuko ang iba, Sect Leader ay kamangha-mangha. Lumapit ang isang elder kay Ren Xiaoyun na may nakangiting bow. Ang lakas ni Sect Leader ay muling lumago. Binabati kita sa nalalapit mong breakthrough. Sa tingin ko rin, hahaha. Itinuro ni Ren Xiaoyun ang direksyon ni Zuofan. Tingnan ninyo kung buhay pa siya. Hahaha, imposible na. Ngumiti ang elder. Isang milagro na ang nakaligtas siya sa unang suntok. Sa ikalawa, walang paraan. Mas mabuti ng sigurado. Napakatisyoso ng batang ito, hahaha. Tumawa si Ren Xiaoyun na pa ng kay-abangan. Kahit siya mismo ay kumbinsido na patay na si Zuofan, gusto pa rin niyang masiguro. Kung sakaling buhay pa siya, isang magaan na atake na lang ang katapusan niya. Paan ng paghanga ang mga mata ng elder habang nagpupuri. Si Sect Leader ay napakaingat, iniisip ang kapakanan ng Heaven Trailing Sect. Ako na ang magsisiyasat. Tumanggo si Ren Xiaoyun at tinawag ng elder ang dalawang disipulo upang silipin ang bangkay ni Zuofan. Hindi nagpahuli si Ren Kong. Ama, pwede ba akong sumama? Kung sakaling buhay pa siya, sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama sa mga junior brothers ko. Ako na ang gagawa ng desisyon kung may mangyari. Ang aming bayani, namangha ang mga disipulo at naantig ang kanilang damdamin. Hindi man lang nila naisip kung bakit hindi na lang elder ang mag-check kung talagang delikado.
Para sa kanila, malinaw lang na sobra ang kumpiyansa ni sect leader na patay na si Zuo Fan, at si Ren Kong ay dumidiskarte lang para sumikat. Ngumiti si Ren Xiaoyun, humanga sa katalinuhan ng kanyang anak na marunong mag-timing kung kailan uurong at kailan magpapakitang gilas. Sect leader, ang tapang ng young master ay tunay na kahanga-hanga. Lagi niyang iniisip ang kapakanan ng mga kapatid sa sect. Tunay na biyaya siya sa atin, dagdag puri pa ng elder, dahilan para lalong sumaya si Ren Xiaoyun. Hahaha, sobrang padalos-dalos ng anak ko. Lagi akong nag-aalala sa kanya. Saktong-sakto, sect leader. Ang tapang ni young master ay walang kapantay, isang biyaya sa sect. Pero dahil doon, ikaw rin ay laging nag-aalala. Isang malaking pasanin sa iyong puso. Tumawa si Ren Xiaoyun habang tinitingnan ng elder. Malakas ang elder na ito. Magiging isang mabuting venerable siya balang araw, hahaha. Itinuro niya si Ren Kong para umalis. Masiglang tumakbo si Ren Kong papunta sa guho, puno ng kasabikan. Sa wakas nakuha ka rin, Zuo Fan. Tignan nga natin ang itsura ng bangkay mo. Sumabog ba ang ulo mo gaya ng pakwan? O nagkalat ba ang mga kamay at paa mo, hihihi? Ipinasok niya ang kamay sa guho upang hilahin ang katawan. Bigla itong sumabog. Mula sa loob, lumabas ang isang pulang claw at agad na kumapit sa ulo niya. Yumalulong sa sakit si Ren Kong, umaalingaw sa buong sect. Nanginginig ang lahat habang nakikita nilang lumabas mula sa guho ang isang taong puno ng alikabok at sugat. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya si Ren Kong. Nabulaga si Ren Xiaoyun, halos hindi makapaniwala. Zuo Fan, ang suntok na iyon dapat ay pumatay sa iyo. Malamig ang mga mata ni Zuo Fan. Dumura siya ng dugo at ngumisi. Paano nga ba namamatay ang isang multo? Isang malakas na alulong ang sumunod, at isang pulang ulo ng dragon ang lumitaw sa tabi ni Zuo Fan. Hindi maaari, nanginginig si Ren Xiaoyun. Paano nanatiling buo ang soul niya matapos ang suntok ng soul harmony? Paano ito naging mas malakas? Imposible ito. Nil-8 siya ni Zuo Fan. Kayong mangmang, ang lakas ng isang soul ay nakadepende sa cultivation art. At ang dragon soul na ito, hindi kailanman maipapakita ang tunay na kapangyarihan hanggat hindi binabago ang kanyang core. Nagbago ang pulang ulo ng dragon, naging kulay ginto, balot ng naglalagablab na apoy. Ramdam ang napakalakas na presyon, isang kapangyarihang kayang sumabay kahit sa isang soul harmony expert. Ang decimating Golden Heaven Dragon King, ang pinakamalakas na anyo ng Heaven Dragon Soul. Nanigas ang lahat, natulala, hindi makapaniwala. Sapagkat ayon sa logika, ang Soul Harmony Stage ay siyang bangungot ng lahat ng soul. Ngunit itong Dragon Soul, hindi natitinag. Nagpumiglas si Ren Kong, umiiyak at nagmamakaawa. Nagising si Ren Xiaoyun at sumigaw. Zuo Fan, bitawan mo ang anak ko Ibinato ni Zuo Fan si Ren Kong sa gintong dragon sa likod niya. Agad na bamuka ang naglalagablab na bibig nito at nilamon ang binata. Crunch! Sumirit ang dugo mula sa matutulis nitong pangil, bumuhos sa lahat ng direksyon, may tumalsik pa sa mukha ni Zuo Fan. Ngunit nanatili ang malamig niyang ngisi, mas nakakatakot ngayon dahil sa dugong bamalat dito.